Morning sa tanan, no? Lahat ng mga misamis noon, maayong buntag. We're so lucky kasi although ang preparations nito way back months ago, even a year, last year pa, and finally na-realize today kasi we should not wait bilang misamis noon and also the provincial director of the BFP entire Misamis Occidental. I don't want to wait na may mangyari pa tayong mga disaster or any untoward incidents. Mag-qualify siya sa kategory ng low angle or high angle or traverse. Kaya that's why yung training nito is very technical, very specialized, para later on magagamit namin sila. Hopefully hindi, pero just in case, kasi di ba remember during the share line, hindi lahat tayo misamis no nag-expect na may mangyaring share line. So ngayon we are anticipating na few months from now or years from now, ready ang misamis noon, ang entire Misamis Occidental ready just in case na may mga calamities or disaster na mangyayari during sa low altitude and most especially sa high altitude. Kaya ang title ito, low angle sa baba, low altitude or high angle, high altitude. Remember, ang Misamis Occidental, mayroon tayong Mount Balindang, nga mountain range. So, remember, mayroon tayong mga municipalities dyan like Don Victoriano, Concepcion, and among others. So may mga terrain dyan is very difficult to traverse. So this training, just in case may extricate or papunta ang mga troops natin doon, with this specialized training, makakatulong siya. And we can also teach also, re-echo also yung mga misamis noons na mga groups, ng mga civic, or mag-start lang sa mga LGUs para to capacitate us all to be ready, just in case. Sir, kining classes of training, this is first time nga nahitabo dinhi or yes, first time siya sa province na entire MISOC, and we are so fortunate that not the entire provinces in the entire Philippines na nagkaroon ng ganitong training. So we made sure, ako magti 3 years na ako sa provincial director sa bureau, para made sure na with constant coordination sa PDRMO and of course kay our most beloved governor, na make sure na makapacitate nga through training. That's why na we're so lucky na tayo sa MISOC as a province naging recipient sa training na to. Kasi hindi basta ma-convince ang mga municipal mayors, ang ating mga sagunang panlalawigan, kasi hindi gaano ka-technical kasi yung ibang training. Not like this one is so technical. Kaya sa entire Philippines, isa tayo sa mga probinsya na iilan lang naka-avail sa training na to. Hindi ito easy na training, sir. Makaya ba? 5 days lang? Makaya siya, kaya i-compress namin. Supposedly kung kaya pa sana naman ng 3 days pa, pero hindi, para magiging quality siya, magiging 5 days. I-incorporate namin kasi ang mga training instructors natin, facilitators, galing pa from Cagayan de Oro, at galing, ang dami ng mga trainings na nakapila. So pasalamat tayo, we're so lucky na kasama tayo dun sa lineup na pinagbigyan nila. Galing pa yan sila sa regional office namin sa Cagayan de Oro City. So demanding kani siya nga special training physically. So that's why later on pag mag-video kayo, makikita nyo kapwa kami sa Misnon na magja-jogging sila, may mga physical activities sila prior sa actual na ropemanship and other rescue, mag-rappel and among others. So na ay require nga dapat physically fit? Yes po. And this, ang technicalities, ang specifications ng mga yon, i-discuss yan later sa pinaka-head mismo sa Special Rescue Force. So sa akin lang bilang sa level ng provincial government and at the same time sa Bureau of Fire na magiging force multiplier kasi yung counterparts namin like ang Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines. Kasi during the disaster, magko-converge kami sa isang impact site sa disaster area. So nagpapasalamat kami na during the training, mayroon nang na-develop na camaraderie and closeness.
and cooperation, lateral at the same time na coordination during the training. Sino-sino ba ang nag-attend ng training? Now, ang mas marami of course ang mga personnel sa PDRMO. Oo, dito sa Misamis Occidental. And then mayroong 5 sa Philippine Coast Guard, mayroon ding 5 sa Armed Forces of the Philippines. So, yun ang majority sa mga participants sa provincial level. Sila na yung mag-re-echo. Yes. This is trainer's training. Hindi rin siya, parang ano lang siya muna, introductory pa siya. Later on, kung magkaroon pa ng mga succeeding, pero enough na tong 5 days na to actually. Enough na to siya Your kung in case. expectation after 5 days? Talagang well-trained sila. Kasi like other special training, meron kaming day-to-day na mga schedules na specific na mga activities for them to perform. Tapos i-evaluate namin sila, may mga return demonstrations na to make sure na pag wala kami, sila able talaga sila. And they can teach also other groups na nandito sa especially sa Oroqueta. By the way, sa Oroqueta, medyo may similar training na nakanda kami sa Bureau of Fire sa Oroqueta nga CDRMO. Ay, okay. Yes. So, similarly, nauna sila similarly. May assessment after? What do you mean, ma'am, na assessment? Yung may exam or i-assist sila kung kaya? Not so much with physical ng written exam, more on actual demonstration sa to test really na alam nila yung mga ropemanship namin, yung paano mag-rappel, proper training, ganon. Mayroon siyang return demonstration, parang ganon. Okay, sir, salamat na kay gustong message na ipaabot or pasalamatan. Yes, in behalf of our good governor, Honorable Henry Waminal, na nag-approve sa training nito, me bilang the provincial director, has been so supportive sa amin sa Bureau of Fire for the past 3 years na nandito ako. I-assure namin ang mga Misamisnos and also from Oroqueta kasi nandito yung office ko na kahit papano sa our part, nag-capacitate kami proactively para just in case, God forbid, may mangyari mga disasters na mag-qualify siya sa kategory ng low altitude at saka high altitude, somehow na-capacitate na ang mga personnel dito, mga training, ang mga rescuers ng Oroqueta and the entire province. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Okay. Sir, pwede ni mo mahatag background kamay sa activity karon? Ma'am, kining atong activity karon nga gikandak sa Bureau of Fire, especially ang atong team sa Special Rescue Force ng Region 10. Ano na siya, ma'am? Basic rope rescue technique na pwedeng ma-apply sa atong rescuers nga nasa lokal, especially kung may mga incident na mga low angle, high angle, and any kind of incident using na pwedeng gamitan og group, pwedeng gamitan og ang mga highly sophisticated equipment sa high angle. Muna siyang activity karon, ma'am. Sir, sa imuhang tan-aw, dili ba siya peligro sa mga nag-train? Actually, ma'am, itong training natin is more on technical. So, natay preparation especially sa physical conditioning kasi need gid siya nga physically fit siya. Ang atong mga aplikante, ating mga participants kasi more on gid siya, ma'am, more on physical activity, especially ang magkat-kata sa building, magnaog ta sa building, magdala ta sa victim. Inana gid ang niya ang flow. Muna siya, ma'am. Sir, unsay naa sa low angle? Ang low angle, ma'am, magagamit nato na siya, for example, ma'am, nang natay baha, traversing. Kanang traversing nato, ma'am, patag siya diri nga side, nagbaha, pero diri wala, dito sa pikas wala. So makonsider na siya ng yung water traversing natin, low angle yan. Yung, for example, ma'am, yung first floor, mga ganito, example, yan, low angle yan. So, pag maakyat ka sa third pataas, makonsider na natin high angle. Kay risky na siya. Ito kasi, ma'am, pwede ka pag mahulog ka dyan, pilay lang abutin mo. Pero pag nandoon ka na sa third floor pataas, possible mamatay ka na. Sir, nana ay asa kasagaran ninyo di plano para sa training sa high angle? Ang high angle training na to, ma'am, daghan na siya factor na pwede consider kasi pwede siyang mountain, yung mga slopes na matatarik talaga. Tapos yung building na matataas kasi mayroon din naman kaming suicidal rescue kasi yung team natin o yung van natin na nandyan, yung rescue truck, may din siya, may capability siya sa mga suicide rescue. So mayroon siyang gamit na para dyan. So gi-prepare yan halos, ma'am. Most of the time is high angle. Kasi kadalasan na response natin, ma'am, na
For example, sa syudad, yung mga suicide, doon siya nakaprepare. Pero magamit pa rin siya kahit sa mga patag o mga low angle position. Sa sunog. Sa sunog ma'am, sa rescue. Pero usually ma'am, hindi kami nagagamit ng rope kasi alam naman natin, susceptible ang rope or ang mas delikado siya kasi pag nag-traverse ka dyan tapos nasunog yung rope mo, wala din, papatay ka. Pero hindi siya namin masyadong ginagamit. Kadalasan ang nire-response namin ma'am sa sunog, mayroon kaming CBA tapos man to man sila. Or dinadaan namin yan sa mga exit na hindi pa nasusunog kasi kung dadaan ka talaga through and through sa mga hagdanan, ano yun ma'am, possible na matrap yung victim mo, matrap yung rescuer kasi nga, ano na siya, kumbaga, lalo na pag nasa baba yung start ng sunog. Sir, 5 days ang training, ilabi na katong sa high angle. Hindi Yes, siya sa yun, isud siya, kinahanglan siya o enough time na ma-train good sila or ma-fully equip ang ato ang mga membro or ato mga staff sa PDRRMO, CDRRMO, kung katong kasagaran naghatag og rescue. Yes. 5 days is enough. Kung titingnan namin ma'am, kung ibigay namin lahat ng factors or yung ingredients ng training na to, sa akin ma'am, may makukuha silang mga technique pero hindi siya as in sagad na sagad like the team na kasi kinuha namin to almost 45 days sa aming team. Tapos yung ang ating multiplier ma'am, yung basic lang yung ibibigay namin sa kanila para at least kung mag-response man sila, hindi may idea siya. Yun ang importante kasi ma'am dahil sila ang first responder sa area bago darating yung mga malalayong rescuers na mga technical rescuers. At least may kumbaga sa ano ma'am, may first aid muna tayo bago makarating yung mga expert personnel natin together with the equipment. So kung ano yung pwede lang sa kanila ma'am, yun lang pong ibinibigay namin kasi ayaw din naming madisgrasya yung ating participants tapos sabihin si Bureau of Fire man ang nag-train yan. Tapos hindi na ano. So ayaw namin yung ganun dahil babalik sa amin yung risk na bakit kasi na-train. So yung sinasabi mo ma'am na 5 days, yun lang kung ano yung nakapaloob sa 5 days na pwede nilang malalaman kahit kunting 3 skills lang yun. Kung na-perfect nila, maganda na yun para sa basic first aid rescuer. Yung unang rescuer na darating bago darating yung mga experts. Asa ninyo na sa ikan sir ang mapahigayon ang katong high angle? Yung high angle ma'am, possible ang nire-recommend nila schools pero ngayon kasasabi lang ni PD na pwede daw doon sa provincial capital. So kung may building doon kami makita na mag-allowed si Gobor, sino yung ano doon na pwedeng mag-allowed sa amin, so doon namin kasi mas maganda rin na doon ang binyo kasi doon naman halos nakatira yung mga employees natin, yung mismong participants doon sila. So at least maranasan nila if in case may emergency sa building na yan, sila mismo alam nila yung terrain na ito, ganito yung ginagawa. So doon namin ibibigay para at least real scenario siya doon sa building na yon. Okay. Sir, ang imuhang mga participants in-house ba ni sila? Dayon ang sugod sa training usang oras asa taman siya sa ang alam ko ma'am kasi yung sa amin mayroon kaming mga extension time kasi hindi matatapos yung skills siguro mag-extend kami ng 2 oras pero ang binibigay sa amin is 8 to 5 yan. Out pa doon yung mga jogging namin kasi mayroong physical conditioning sa umaga alas 4 hanggang alas 5 tapos pagkatapos niyan mag-refresh sila, magpalit ng damit yung para sa training proper na naman, then up to 5 ang lecture niyan. Pero ito kasi ma'am skills based, kunti lang yung lecture, more on physical, more on skills. Halos nasa field sila lahat, bibihira, so papasok lang yan dyan, mag-refresh, iinom ng kape or whatsoever na gagawin dyan, lahat halos yan sa field. Kasi konti lang yung ano natin ma'am, more on skills talaga siya, itong program na to. karon first day sugdan na ninyo Grouping ta ma'am, house rules ta, introduction sa atong equipment, kung sa'y gamit ani, asa ni siya gamiton. So yan ang first day ma'am, then the following day, yun na yung ano namin, i-repress namin sila sa ropemanship kasi rope is number 1 essential equipment sa kini nga training. So muna ang una. Expectation nimo sir after 5 days sa imuhang Sa ako ma'am kasi nakikita ko sa kanila kanina sa opening pa lang medyo excited sila. So yung mga ganun na ano na parang gusto na lang matuto, mabilis turuan. Unlike yung mga
sa opening pa lang parang gusto nang uuwi. Wala kang ma-expect na maganda doon. At sa kanila, excited sila. Nakikita ko yung, kahit sabihin ko sa kanila na allowed natin, sabi ko kay General Villanueva na, sir, mayroon tayong 5% casualty nito ha. Nibero ko silang ganun, pero actually hindi yun sa training, kundi sa actual combat or actual rescue na medyo patanga-tanga ka doon, possible ka ikaw ang casualty. Pero pag dito, nakinig ka sa pakinggan mo lang yung sinabi, gawin mo yung sinabi, hindi ka talaga mapano during the response time. So ang oras natin dito ma'am, ang base sa ilang POI is 8 to 5, pero possible kami mag-early and mag-extend. Kasi skills kasi ito, hindi siya, Dili anticipate ang time. yes ma'am. Tapos ang classroom time niyan, konti lang talaga ma'am. More on skills to, para alam nila kung anong. Sir, good morning. Morning. Unsa ning activity karon sir nga na sa DL na to sa customers? Ito po ay low angle, high angle rescue, traverse, rescue, yung patsaka rope course. Kinsay inyong training ni sir? Yeah, this is a training for our PDRRMO personnel and some representative from other offices, PGMO, and other representative from national agencies like Coast Guard, mga sa Army, yun. Basta katong maghatag o rescue kung Yeah, kinsay yung maghatag ng training are from the Bureau of Fire, okay. regional office. So nandito sila galing sa Cagayan de Oro to give us training. But before that, this training is approved by our governor para po maging prepared tayo, prepared yung ating mga tao dito in times of calamities and disasters. So kasi mas maganda yung na-train yung mga tao natin so that when calamity and disaster comes, meron silang tamang kaalaman to respond to any situation. But yun nga, sabi ko kanina, hindi natin pinagdarasal ito to happen, but it's better to be prepared because kahit na anong sakuna, dapat prepared tayo to respond to any situation. Maayo ang prevention. Yes, may mas maayo yung may preparation tayo kahit ayaw nating mangyari kung ano yung pinagpapipirahan natin. Sir, pila ka adlaw ang pahigayon nga training? Yes, this is a 5-day training. So, stay in lahat yung participants because sa umaga meron silang physical fitness. So that pagdating sa training, physically fit sila. Hands-on good sila. Hands-on good sila. Yes. Ilahag yung ma-experience kung na ay mga senaryo. Yes, yun ang kagandahan dyan kung physical. Kaya nga sabi ko kanina, kung meron kayong karamdaman, you should inform the trainers. Kasi mahirap yung may karamdaman ka tapos may kasama ka na madamay doon sa pag hindi pag-perform dahil may naramdaman ka pala. So kaya sabi ko, you should inform the trainers kung meron kayong masakit ang ulo or any na not feeling well ka para pwede ka namang ma-excuse muna. Opo. Sir, diri lang ang area mo ang No, ang lecture lang dito or theory lang dito but yung mga practical o yung actual na training will be somewhere sa labas like sa bridge, pagbaba na bridge kasi may rope course ito, tapos or sa building kung meron man building na gagamitin for training kasi nga ito is low angle and high angle rescue. So ibig sabihin kung merong nasunog, so kailangan nating ibaba yung mga biktima sa taas. So kailangan natin matrain sila kung paano sila ibaba, hindi naman pwedeng tumalon lang sila. Okay, so we have to be prepared and use some of our equipments para pagdating sa respond, meron tayong magamit na kalaman. Yes. Opo. Expectation, sir, after 5 days? Yes, after 5 days, dapat sila, they should be
able now to respond to any situation na mangyari sa atin. Misamis nun kung meron silang kailangang i-perform. Okay, sir, nakay gustong pasalamatan o message? Yun lang po. Yun nga, sabi ko kanina, hindi naman mangyayari itong training na to without the full support of our governor. Kasi hindi basta-basta to na training. So pasalamat kami at siya ay na-approve niya itong aming request for training. And also we would like to thank yung Bureau of Fire Regional Office kasi sila mismo yung pumunta dito to give the training to our personnel. Headed by the Superintendent Rehencia galing sa region.